Welcome to Usapang Light, ang podcast na walang halong tama. Usapang Light podcast is available on Spotify, and also we have our YouTube channel. And also, please follow us sa aming social media pages. Facebook at Usapang Light Podcast. Instagram, same handle lang, no? Yes. And yun, ano Yes. pa ba? Yun. Matatapos na ang taong 2024. Napakabilis ng ating 2024. Ganun daw talaga, sobrang bilis pag na-enjoy mo yung bawat segundo. Nas. Na-enjoy nga ba Pagod natin? ka lang talaga. Kasi pag uwi mo, tulog na. Gising mo, Time flies when you're Having fun. fun. Yeah. Kaya naman, for this episode, let's have a recap ng mga events na nangyari yung 2024. Yeah. Balik tanaw. Balik Baliktanaw. tanaw. Yan. Wow. And obviously, next na episode, balik na ulit. Yun na ulit. December 2025 na. Naging recap na lang. Ang tamad eh. Oy, pero syempre, nagpapasalamat tayo sa mga sumusuporta pa rin sa atin sa ating podcast kahit napakadalang namin mag-post. Maraming salamat. Lalo na sa mga At sa mga nagtatanong. Exactly. Yes. Mga nagtatanong ng episodes natin. Maraming salamat. Yung mga naghahanap ng bagong episode. Thank you for supporting us. Syempre, yung Spotify Wrap natin for 2024. Nakita pa rin doon na kahit ang konti lang na episode natin for this year, nag-grow pa rin naman daw yung audience natin. So, yun. Thank you. Maraming salamat sa patuloy na suporta. Nag-uulit na lang daw sila ng episode. Binabalikan. Balikan na lang daw nila. Thank you. Thank you. So, going back nga sa ating recap ng 2024, ano bang mga highlight natin? Pero ako, naalala ko nung mga first quarter, andyan yung nag-boom yung Diwata Pares. Oo. Oo. Yung Nakita ko lang siya sa pinipilahan social talaga. media. Pinilahan ng kung Saan ba yun? Actually, nakita ko siya pero hindi ako masyadong interested. So, Mm. wala akong idea masyado. Hindi ko na alam kung saan banda eh. Sa ano yun, hindi, one time, nanood ako sa may SMOA ng concert, tapos nagangkas ako pa uwi. Meron akong nadaanan na pila, ang haba, malapit siya sa Senate. So, tinanong ko yung driver. Sabi ko, kuya, ano yung mahabang pila yan? Akala ko yung mga nanghihingi ng support sa government. Oo, yung gano'n, yung parang di mo, baka madaling araw pa nakapila na sila, ganyan. So, akala ko gano'n. Sabi niya, hindi ko alam ang Pares ata yan eh, sabi niya gano'n. Tapos hindi ko pa alam si Diwata nun. Tapos yung pala yun, bakit sa tingin nyo nag-click yun? The power of social media. Yeah, Kasi, no? mayroon akong nakausap yung bagong driver namin currently. Sabi niya, pumunta siya, nakipila din daw siya kasi nga, hype siya. Sabi niya, hindi naman daw masarap. For him ha, syempre, iba-iba naman correct. ng panlasa ang bawat tao. Pero for him, nung pumunta siya para lang ma-experience kung anong meron. Pero nung nakain na niya, it's just normal Pares, according to him. Pero baka yung iba naman, nasarapan. Or syempre, parang magkano lang naman ba yung offer niya? Mga 100 pesos lang din naman yata. Oo, So, of course, yung expect mo is for 100 pesos in a value. Siyempre, Pero it's good. mahal din ang mga ang ingredients. Ang pinaka naghatak talaga doon ng mga consumers or ng mga customers yung unlimited yata yung rice eh. Parang gano'n. Hindi ko Tapos parang Pares overload. So pag sinabing overload, talagang ang daming ingredients siguro, gano'n. So plus yun nga yung power ng social media. Ang daming mga vloggers na nag-promote sa kanya. Syempre, kung ano yung sasabihin ng vloggers, masarap, ganyan. Syempre, yun yung paniniwalaan ng mga tao. Pero syempre, to be fair, sa atin na hindi mga nakatikim, hindi naman natin pwedeng masabi syempre kung baka nga naman talaga sa iba or sa mas nakararami, masarap siya, di ba? Pero it's Kanya-kanyang good kasi, panlasan naman siya, legal naman yung Correct. nagbibusiness siya, hindi siya Correct, oo. Tsaka siya parang nag-start ata siya as comedian ba or parang stand-up comedian or... no idea. Basta prior that, meron siyang ibang career na sinusubukang tahakin, kumbaga. Kaso yun nga. Pero dito siya nag-boom, dito siya nag-grow sa pagtitinda ng Pares. So, syempre, let's just be happy for Diwata. Yeah. Yeah. True. Isa pa sa mga highlight ng taon is yung
Hindi ko na nga maalala. Your Honor. Nice one. Nice one. Hindi ko na mo maalala, one. Your Honor. Sa office namin before, pag lunchtime, so usually kanya-kanyang ano yun sa phone, may pinapanood, yung iba K-drama. Pero nung time na yan, isa lang yung pinapanood. Para siyang teleserye na pinapanood yung hearing niya. Yan, si Maring Alice. Maring Si Maring Alice. Pero grabe, no, ang tagal din, buwan din yung itinakbo ng hearing na yan. And may ano na ba? May result na ba? May outcome na? Yung, Wala pa rin yata. Parang wala pa rin no? And of course, sa showbiz naman tayo. Sa showbiz. Sa magka-showbiz tayo, syempre, maraming breakups na nangyari. Oh. Ang pinaka-recent, syempre, yung breakup ni... Nino nga ba? Ni Maris Ni Maris Racal, tsaka ni Rico Blanco, di ba? Kasi parang before, marami pang natutuwa sa kanila, kasi although malayo yung age gap, tapos parang first time ni Rico Blanco magkaroon ng open na relationship parang ganun. Tapos parang may YouTube video pa sila na nag-viral yung tinuturuan niya si Maris mag-drive. Yeah. Ang cute-cute nila, pinanood ko rin yun eh. Cute-cute nila kasi sobrang mature ni Rico. Ang haba ng pasensya niya. Tapos si Maris parang ang kikay-kikay. Pero yun, eventually, walang forever, nag-break din sila. Pero tumagal sila ng 3 years ata no? Grabe. At syempre, Ang pinaka, yung sikat na kanta, alam niyo ba yon? Ano? Salamin ka sa gitna, Oh. sa indak na panahon. Kasabay na mash up, besh. Meron tayong certified bloom dito. Salamin sa indak ng panahon. Yan, mash up pala. Lumalabas na naman yung edad mo, tito. Ay, pero nakaka-proud naman talaga yung Bini. Nakakatuwa kasi 2024 was their year. Yes. 2000, no? Kasi, pero kailan ba sila nag-start talaga na buuin? Parang nag-start sila pre-pandemic pa eh. Kasi, nung pinapanood ko na din yung mga old videos nila, kung syempre naging fan tayo recently lang, parang 2018, ganyan. Parang nagbuo yung Star Magic ng mga trainee, like Korean style trainee, parang ganon. K-pop style na training, no? Yung hindi sila group talaga, kinuha sila from different backgrounds, tapos binuo sila, and then Korean training sila, etc. Okay. Tapos, nag-pandemic, nag-close yung ABS nga, ganyan. And then, sinuwerte sila, pagbalik ng 2020, late 2023, nag-boom yung song nila na Pantropico. Yeah. And then, 2024, yun, yung Salamin Concerts din, no? Ang galing, endorsements. Pero sila yung magandang example. Bini, at saka SB19 din. Yes. Magandang example na talagang pinaghihirapan yung success. Na hindi basta-basta yan, hindi yan overnight. Talagang pinagdaanan nilang mga trainings, diba? Ganun din naman sa SB19. Although, hindi naman tayo expert, pero yun yung alam natin, aware tayo na talagang yung pinagdaanan nilang training, paghihirap and all, hindi nila mararating kung nasan man sila ngayon kung hindi nila pinagdaanan yung mga yon. So, yan yung mga magandang example talaga na talagang kailangan pinaghihirapan ng success. Yes, hindi siya overnight. Hindi siya overnight, true. Blood, sweat, and tears daw. Literal, no? Yeah. Wala masabi. At syempre, yung Pinoy Pride, quote-and-quote din natin. Si Olivia Rodrigo, nag-concert siya sa Philippine Arena. Tapos, may mga videos siya na lumabas na nag-intramuros kasama yung daddy niya, yung boyfriend niya. Tapos, in-embrace na talaga yung pagiging, although half lang yata siya, I think I'm not sure. Yeah. 1/4. 1/4 lang, ganyan. So, in-embrace niya yung portion na yun ng pagkatao niya. May napanood akong interview niya kay Jimmy Fallon na kinikwento niya kay Jimmy na galing siya ng Philippines. Tapos sabi niya, I'm a Filipino. As in, yun talaga yung sinabi niya sa interview, during the interview. I'm a Filipino, nag-concert ako doon. Ang galing nilang kumanta. May melody pa yung pagkanta nila. Tapos napakasarap daw ng food ng mga Filipino. So, nakakatuwa kasi very proud siya talaga dun sa naging concert niya dito, dun sa naging trip niya dito. Nakakatawa yan si Olivia Rodrigo. Di ba si Tito Terence, fan ka ng song niya? Ano yung song niya? Driver's license. Yeah. Kasi nakakuha natin yung driver's license.
Naging inspirasyon. Napapanahon kasi yun eh. Yung mga panahon na yun eh. Yun Naging yung, inspirasyon. ano. Kumuha ng lisensya. Isa pa pala ng mga gumawa ng eksena din online. Ano? Kasi usually talaga, andyan naman sa online talaga natin na pupulot yung mga nagte-trend ngayon eh. Yung mga nagre-reserve ng parking. The human cone, kung tawagin Human nila, cone. Sa Pilipinas ba yan? Oo, yes. Actually, oo. parang all over the world nangyayari Meron siya. din, yeah. Oo, sa May ibang nakita bansa. ko yun sa ibang bansa pero sa Pilipinas, Oo, totoo ba? Oo, madami. Madaming mga nag-viral na videos ng mga nakatayo sa parking slot. Tapos, ayun, they earned a lot of views, million views. Millions and a lot of criticism din from sa mga driver kasi nga hindi siya tamang practice, di ba? Pero mali naman kasi talaga yun. Kumbaga, ba't ka naman tatayo talaga sa parking? Maliban na lang, isa kang kotse. Ay, Transformer pala, Transformer. sabi nila. Transformer yan si ate girl. Yeah. Magiging kotse yan maya-maya. Parang yung klase natin nagiging saging kapag alas 12. Pero yun nga, naglalagay na sila. Ultimo yung mga malls, naglalagay na ng signage na please do not stand dun sa Very risky din kasi. Oo. Nagkakos din ng road rage, ganyan, sa mga Makachempo ka ng mainitang ulong driver. sagasaan ka talaga. So anyway, speaking of sinagasaan, marami rin tayong Nasagasaan. mga Sinagasaan, sumakabilang buhay. sumakabilang tao. Na mga celebrity, mga well-known personality, ganyan. Yeah, mga celebrity deaths na Ano ba nga ba? Well, Liam Payne. Yeah, Recently, One oo. Direction. One Direction, no? Who would have thought na at a very young age, talagang hindi na magko-continue yung career niya and he will leave us. Sa alam niya sa local, merong mga directors tsaka mga producers na talagang haligi ng industry na nawala din na sunod-sunod, like si Deo Edrenal. Oo, sa Pag-ibig. Dreamscape. Tapos Si Jacqueline Jose. Ayan, veteran actress, Miss Jacqueline Jose. Di ba? Si, Mother Lily. yung sa Viva, Mother sa, Lily, ay, Legal ano ba? Films. Legal Films, yeah, si Mother Lily, yes. Tapos si Carlo J. Caparas, yung film director. Sa sports, meron din si Chino Trinidad. Ano yan nung nanonood pa ako ng basketball dati, PBA, ganyan. Sikat siya na commentator. Yan, si Chino. Yeah. Oo, yes. Bata pa rin siya. I mean, yeah. Oo, no, mga young age. Tapos yung bosses ni Darth Vader sa Star Wars, ang famous na bosses na yon, si James Earl Jones. Sample nga. Ay, hindi ko kaya yun eh. Ano na lang natin sa kanya yun. Sa kanya lang yun, no? Yes. Tapos naalala niyo yung commercial ng Pro Meal Kid? The Gifted. Oo, The Gifted. Si yung isa doon na si Jay De Silva. Yun, din. Pumanaw din siya this year. Oh, bata pa siya. Kung panahon natin yung... David Charlton, yung may-ari ng may salon. David Salon. David Salon. Ang dami din pala, Pero, ayun nga, syempre, itong mga individuals na to, we celebrate their legacies na naiwan nila dito and yung mga contributions nila, yung mga stories nila, and yung impact na nagawa nila, 'di ba? Sa kung saang industry man sila napapabilang, syempre, yung memories nila will remind us to cherish our time, syempre, and value, of course, yung connection natin. So, yun, may they rest in peace. And kahit hindi lang yung mga nawala na sa mundo yung dapat natin i-celebrate. Kahit yung mga buhay pa, we also have Mas to dapat natin celebrate. them, Correct. diba? Oo, Yung mga isa sa mga yung mga nagbigay ng magandang name Yan. sa Pilipinas. Oy. Diba? Yan. Yan naman, achievements for 2024. Oo, 2024. syempre. Correct. Nagdala ng ating watawat sa Olympics. Unahin na natin yun. Kasi parang naalala ko, syempre a few years back, si Madam Heidelin, iyakan pa tayo yun kasi first yun, di ba? And this year, di ba? So, akala natin, gusto lang natin maulit siya. Pero, masaya na dalawa pa. Not Di just lang isa. one, but two. Oo, gold medals ang naiuwi. Parang Kaloy. Panalo na sa love life, panalo pa sa kanyang career, di ba?
Nice. Congratulations, Kaloy. Isa pa yan sa living proof ng blood, sweat, and Totoo. tears. Kasi ilang years, Training imagine, din no? yan, Simula grabe. bata siya. Yung training niya talaga. Tapos, ano din siya, naka-experience din siya ng defeat, naka-experience din siya ng pagkatalo. So, Mga injuries. injuries, paghihirap, and deserve talaga niya yung 2 gold medals na naiuwi niya para sa Pilipinas. At yung mga kaakibat nun na premyo. Totoo. Yun. Sana all talaga. Tapos yung sport niya pa, di ba? Gymnastics, which is, Hindi dito naman sa ano Philippines, sa atin, hindi eh. naman masyadong sikat. Tapos Oo. may connotation pa siya na pambabae siya. True. Ang dami niyang kinross Na break na na ano. break ng mga boundaries. Yes, totoo. Congrats, Kaloy. Ano naman. Si EJ Abuena. EJ, si EJ, yes. Oh, di ba? Si Hindi EJ rin Obiana. siya Obiena. Oh, yes, hindi EJ man siya Obiana. naging 1 pero naging number 2 siya. Number 2 siya all over the world, pero sa Olympics, Na- fourth lang siya kasi nga may mga injuries din siya. Yes. Hirap din yung sport niya eh. Pero nakakabilib yung attitude na ni EJ Obiana. Alam mong talagang down to earth siya, tapos articulate niya din whenever he's posting something sa social media niya. Alam mo talagang pinalaki siya ng maayos. Ganon. Naging inspirational siya sa mga tao na kahit matalo ka, can still be an inspiration pa rin para Totoo. ma-start. And recently lang, Oh. hindi man siya inikutan sa The Voice Philippines. Pero, siya pala ang magiging champion ng The Voice America or The Voice US Season 26. Si Sofronio Vasquez na under Team Bublé. Napanood nyo ba yun? Nakita yung, ko niya? yung mga small Clips. short snippets sa X. Galing. Galing, yes. Pausay. Congrats din sa Fronyo. Isa din to sa ganun din, yung mga success stories nila. Hindi siya overnight. Pinaghirapan, ilang contest yung pinagdaanan niya. Ilang beses siyang natalo. Ilang beses siyang natalo. Hindi siya nag-grand champion sa tawag ng tanghalan. Hindi sumuko. Pero hindi sumuko. So, wag nating susukuan kung ano man yung pangarap natin. Yun lang yung message dito no? Yun lang yung message nila dyan, syempre. Yun. So, maliban sa mga wins natin, ang isa pa ding win natin, syempre, yung spirit ng mga Filipino sa kabila ng mga bagyong dumadaan sa bansa natin. Yun yung isa sa characteristic ng mga Pilipino. Sobrang resilient talaga pagdating sa mga ganyang kalimidad. Siguro dahil nakasanayan na naging part na siya ng kultura ng mga Pilipino. Because, yun nga, dahil nasa tropical, Country. tropical country, daanan ng mga bagyo, daanan ng kalamidad, daanan ng nasa ring of fire, so may vulkan, may earthquake. Correct. So, lahat na. Lahat na. Diba? Nag-trending yan this year kasi yung sunod-sunod talaga sila, yung parang 4 na bagyo at almost the same time. Which is sabi nung mga environmentalists, hindi siya common. Kasi usually parang isang bagyo once a month, every 2 weeks, ganyan. Pero first time na nangyari na 4 sila, makikita mo dun sa maps, na magkakasunod sila talaga. Which is medyo nakakatakot kasi nga yung climate change na sinasabi. Pero na-survive pa rin naman natin. Survive pa rin. Lalo nung mga na-affect talaga yung mga taga Bicol, taga Quezon. Pero tulong-tulong pa rin. Andun pa rin yung spirito ng bayanihan, kumbaga, ng mga Pilipino na andun pa rin tayo para sa isa't isa, regardless kung ano yung pagdaanan natin. Pero sana magkaroon din na talaga ng accountability yung mga nasa posisyon, which is mag-eleksyon, yung nangangako na tutulong, magdadala ng change, yung mga projects nila. Meron pang di ba, nag-viral din yan na congressman ba yun? Or na habang binabagyo yung lugar niya ay nasa isang resort or isang babakasyon. Nandaan niyo ba yun? Meron pa yung para siyang nakasakay sa speedboat tapos nasa baha yata yung mga tao. Tapos namumudmud siya ng pera. Para siyang, alam mo yun, para siyang sinasamba dun sa rubber boat na yun nga, well, hopefully, eventually, matuto tayong lahat. Bumoto ng tama. To elect the right people na talagang may sinseridad na tulungan tayong iangat.
sa kung ano man yung sitwasyon natin. Pero kayo ba, personally, paano nyo hinarap ang 2024? Natulog at gumising. 2024 for me, very challenging talaga. Kasi nag-start ako na-share ko na to nung mga previous episodes, di ba? Na yung shift ko talaga sobrang drastic yung change. Sobrang adjustment hanggang ngayon, nag-a-adjust. Ang buong taon na nag-a-adjust pa din. Yeah. Ang hirap. Pero, laban lang daw kasi kailangan meron tayong winning spirit. Yun. In the end, magbubunga naman siya, which is yung mga bonuses mo, yung mga 13 month, 40, yung mga ganun. Nagbunga naman siya this year, di ba? Sana nga. Nagbunga naman. Tsaka Beshi, yung di ba, meron din kayo yung, parang percentage ba yun? Or Mid-year, yung mga mid-year bonuses. yung pagka, parang first quarter, every year, meron kayong parang division ng, yung kita ng share company. something. Walang gano'n. Wala. Every quarter. Gumawa lang kami. Hindi, yung first quarter. Hindi, first quarter. Ano yun naman siya? Para siyang... Appraisal increase? Yung kumbaga performance appraisal. Parang sa lahat naman yata may ganun, di ba? Sa lahat ng company. Walang bonus. Meron din kaming ina-expect ng parang siyang, masasabi mong bonus. Pero yun kasi is something na every year na kasi nakukuha. Kaya hindi na siya kumbaga, ang tinitake for granted. Sana. Alam na nila, ganun. So for me naman, challenging din yung 2024 ko. Kasi, yun nga, I think na-share ko na rin naman before. Work-wise lang din naman. So, before nag-end yung year, last quarter, I decided ulit na umalis dun sa previous work. And then, thankfully, hindi ko rin siya pinlano kasi ang plan ko is mag-resign, mag-rest. Pero thankfully, nagkaroon ng bagong opportunity, which is, kung ano yung hinahanap ko na less stress, yung after ko mag-out, wala na akong iniisip, yung ganun. So, of course, adjustment period pa rin siya kasi it's a new, parang ibang line of work na siya ulit. Pero yun, masaya naman so far, which is good. So, siyang twist sa 2024 ko. Nice. Very nice. Ako yung siguro yung health ko personally kasi a little over mid-year nung na-injure ulit ako sa aking kanang balikat which forced me to stop playing again. Dahil nga work from home ako I look forward dun sa paglalaro ko ng badminton kasi yun lang yung parang break ko from the week na okay, meron akong something activity outside sa bahay, ganyan. So, ang lungkot syempre na kinailangan kong tumigil na maglaro and hopefully, sana maging maayos na ulit yung health ko para makabalik na ulit dun sa dati kong routine. Pero that has been a challenge for me na dumating sa point na parang napapaisip ako, talaga pa bang, kaya ko pa bang maglaro or baka talagang I should stop na. Pero ayoko syempreng marinig yung ganung sagot na, hindi ka na pwedeng maglaro, ganun. So, ayun, yung health-wise, hopefully, makabalik na dun sa dating routine ko. May wins ka pa, di ba? May malaki ka pang naging win for 2024. Yeah. Yun. Sige, share na rin natin sa yung ating... Yung naging isa siyang ganap na songwriter? Ka-writer. Yan, songwriter. Marami siyang wins. Iba talaga. Iba talaga ang taga-Kogyo. Iba talaga. Kogyo. Kogyo Bayan. Alam nyo, sa pag-reveal nyo ng location natin, pag may naghahanap sa akin, meron ng tinataguan, madali na akong hanapin. Yun. I got promoted this year. Woo! Yun. Di ko alam yun. So, kailan ang celebration? Kasi, ngayon, hindi. Kasi, yung napagsabihan ko nun, yung sumundo sa akin. Sumundo sa airport. Diba? Ayun. So, I got to visit my client sa Australia. Ayun. Tapos, yun, doon nila in-announce while I was there during the event ng company namin. Yung... Na-minove yung date para i-accommodate sa panahon. Iba talaga taga-bayan. Iba talaga taga-bayan. Ayun. Ayun, yun yung isa sa malaking blessing
before the year ends for me. Tapos yun, I get to, be included sa isang kanta na, na-release na din sa Spotify. Panoorin, pakinggan niyo po. Ayun, yung pahina ni Ram Jewel. Ayun, so yun, madaming wins. Kayo ba? May mga wins pa ba kayo? Ano yun lang yung something na memorable na for us three together? Ako yung concert ni Ed Sheeran. This year ba yun? Yes. Masaya yun. Kahit na yung mga oldies, hirap na hirap tumayo pumila tumayo for a long time. Masaya yun. So, isa yun sa highlights natin. Yes! Ayun lang, wala tayong trip ng 2024? Wala. Meron, di ba? Nag-ano tayo na Zambales. Nagliw-liwa tayo. Okay. Nagliw-liwa. Tapos, pero syempre, ang comment, apakaingay. Hindi na babalik no? Apakaingay naman dito. Ang daming mga bata. Bakit ba sila lagi kung mag-video okay, gabing-gabi na? Yan. Lang tayo, mga, out of town. Laguna. Yan. Laguna tayo. Ganyan. Mga ganyan lang. Hopefully, magkaroon na ng, kulay yung trip yung next year. Boracay. Ang small win ko pa yung yun nga, sinundo kita sa airport, first time ko mag-city drive on my own. Yun. Although nagkaligaw-ligaw ako. Pero nakarating pa rin naman. Nakarating. Safely, yeah. Very nice. Congratulations sa mga wins ninyo. So yun, this year really has been full of surprises talaga. Some good. Siyempre, andyan pa rin naman yung mga challenges natin. Ano ba yung take-away nyo for 2024? Major learning, kung meron man. Sa akin, ang takeaway ko for 2024, take it easy na lang. So, kasi before, yung gusto ko laging may ginagawa, may challenge, yung exciting, ganyan. Na-realize ko, so medyo tita age na. So, kalma na lang. Yun, yung less stress. Pag nagda-travel, ayun, hindi na rin masyadong adventure. Mga chill-chill na lang, makapag-rest ka. So, slow down na yung yung life. Enjoy na lang yung moment. Ako naman siguro, yung mga hurdles sa araw-araw talagang laging nandyan. Alam mo yun? Every day, meron kang ma-encounter, whether sa work, sa family, sa social media na maiinis ka. Pero don't take it seriously kasi nga, hindi kasi mawawala yan eh. Nandyan lang talaga yan. Laging nandyan yan. So, kailangan siguro, isa sa mga wins or lesson is, kailangan mo makontrol yung sarili mo paano ka magre-react sa mga bagay-bagay. Because at the end of the day, kapag naging ikaw yung na-stress, ikaw yung napagod, ikaw yung nagalit, ikaw yung talo. Hindi naman kung ano man yung nasa harap in front of you. Diba? Totoo. Talagang, yan, nasa research naman talaga na malaking sanhe ng sakit ay yung stress sa tao. So, yun, iwasan natin kung kaya, of course, control. Tama yung sinabi mo, ikaw yung mag-control nung reaction mo, emotion mo sa kung ano man yung kinakaharap mo. Ako naman, yung learning ko was 3 weeks ago lang nangyari. Yun nga, to be extra careful kapag nasa likod ng manibela, na naging matinding reminder siya at lesson sa akin, yung recent na aksidente na nangyari sa akin. Nakasama ko pa yung nanay ko. So, wag masyadong maging aggressive kapag nasa likod ng manibela. Ayun. So, defensive driving. Defensive driving. And of course, lagi nating ipa-prioritize yung health natin. Yun. So, tanungin natin mga ka-lighters natin, mga listeners natin. Kayo ba, ano ba yung mga lessons nyo this year? Any highlights you wanna share? Or wins, this yes. 2024? Or ano ba yung tumatak sa kanila yun. this 2024? Ano yung takeaways nila this 2024? I-comment mo lang yan sa mga social media platform natin. We have our Facebook at Usapang Light Podcast. Or mag-comment ka dun sa ina-upload natin na audio sa YouTube. Yeah, so maybe one of these days, ma-shoutout natin at mabasa natin. Yan.
speaking of shout out, I just want to make a shout out lang din sa aking friend na si Jonah. Maraming salamat, minarathon niya yung mga previous episode namin. Hi, Jonah. Thank you. Hi, Jonah. Thank you so much. And Tito Mau, thank you for listening and waiting sa mga bagong episode natin. Thank you kay Sai na nagtanong din sa akin recently na wala na ba kayong bagong upload? Ano So, yan? here it is. Hi, Sai. Sai? Thank you, Sai. Yes. Hi, Sai. Ate Lea. Oh, si ate. So since aalis na siya ulit, for sure magiging kasama niya tayo pag nandun na naman siya sa ibang bansa. So don't worry, next year, hopefully. Marami kang mapapakinggan. Hopefully, Ate Lea. Mai-publish. Ingat ka sa ibang bansa. Ayun. So, this is our last episode for this year, for 2024. Maraming salamat for being with us kahit napaka-konti lang ng pinundos naming episodes this year. But we really appreciate you. It's a very hectic and busy year. This 2024. Been a roller coaster ride. Yeah. Thank you for being with us, and See you next later. year and see you later. Ulit. See you next year. See you next year. See you later.